armadong lalaki ang nang-hold up sa branch ng isang courier company sa Quezon City. Sugatan ng mabangga ng isang truck ang isang bus sa San Fernando, Pampanga. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. Matapos mahulihan ng iligal na droga sa buy-bust operation, mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu ang nasabat. Bawat Pilipino ay nararapat lamang na makaramdam ng kaligtasan na magpunta kahit saan man. Ngunit sa panahon ngayon ay hindi natin nasisiguro ang mga posibleng aksidente o mga hindi inaasahang pangyayari habang tayo ay nasa labas. Kaya naman, mahalagang pag-usapan ang ating kaligtasan at kung paano mapapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Tatlong pangunahing usapin ang ating tatalakayin. Una ay ang road safety, ang pangalawa ay street crime, at ang panghuli naman ay drug abuse prevention. Alam naman natin na araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang gumagamit ng kalsada bilang driver, pasahero, o pedestrian. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang naaksidente dahil sa overspeeding, distracted driving, drunk driving, at paglabag sa batas trapiko. Kaya namang tandaan natin na ang isang segundong kapabayaan ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na pagsisisi. Ang simpleng paggamit ng helmet, seatbelt, o kaya naman pagtawid sa tamang tawiran ay maaaring magligtas ng buhay. Naniniwala ako na ang road safety ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi tayo rin mismo ang unang tagapagtanggol ng ating buhay. Sa mga kalsada at sa mga pampublikong lugar, mayroong mga pangyayari mapanganib gaya ng snatching, harassment, holduping, carjacking, at iba pang uri ng street crime. Karaniwan itong nangyayari sa mga lugar na madilim, mga hindi alertong tao, at sa mga taong walang nagbabantay. Kaya dapat laging maging mapagmatsyag sa paligid, iwasan gumamit ng cellphone habang naglalakad, huwag magdala ng gamit na madaling maagaw, at kung makaramdam man ng panganib, lumapit sa maraming tao, tindahan, guard o otoridad dahil ang pinakamabisang sandata po ay alertness at presence of mind. Ang panghuli ay drug abuse. Hindi lamang ito personal na problema kundi community security issue. Maraming krimen sa Pilipinas ang nauugnay dahil sa droga at maraming pamilya rin ang naapektuhan dahil dito. Kung kaya't mahalaga ang edukasyon, pagbibigay ng tamang impormasyon at pag-uulat sa otoridad sa kahinahinalang drug activity. Hindi natin kailangang maging pulis o opisyal para tumulong sa seguridad. Bilang mamamayan, pwede tayong sumunod sa batas trapiko, umiwas sa gulo, i-report ang krimen, maging mabuting halimbawa sa kabataan, at higit sa lahat, makialam kapag may nangyayaring hindi tama. Ang kaligtasan ay hindi responsibilidad ng iisa, kundi ito ay responsibilidad nating lahat. Kung may aksidente, krimen, sunog, or drug-related na insidente, dapat alam natin kung sino ang tatawagan. Narito ang mga dapat ninyong tandaan. Sa huli, ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman na sinusundan ng tamang kilos at pinatitibay ito ng malasakit sa kapwa. Kung tayo magiging disiplinado sa kalsada, alerto sa paligid, at responsable sa ating komunidad, mas magiging maayos, ligtas, at masigla ang lugar na ating tinitirahan. Maraming salamat po at naway magsilbing gabay ito upang mapangalagaan natin ang ating sarili, pamilya, at buong komunidad. Kami po ay mula sa NSTP-CWDS Makatao Cluster na nag-iiwan sa inyo ng munting paalala na Hindi kailangan magkakilala. Para tayo magmalasakit, dahil sa kaligtasan, tayong lahat ay magkakampi. Dahil sa kaligtasan, tayong lahat ay magkakampi.